Muling napasailalim ang Pilipinas sa isang dayuhang mananakop matapos ang panahon ng mga Espanyol. Dumating ang mga Amerikano sa bansa, sanhi ng iba't ibang pangyayari na tuluyang bumago sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa araling ito ay matutunghayan natin ang mga pangyayaring naganap noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Handa na ba kayong matuto? Tara, umpisahan na natin. Bahagi ng paniniwalang Manifest Destiny ng Estados Unidos ang pagsakop nito sa Pilipinas at ang pagpapalawak nito ng teritoryo. Ayon sa Manifest Destiny, ang mga Amerikano ay itinadhanang palaganapin ang kanilang kapangyarihan sa mundo. Kaugnay nito ang responsibilidad na maibahagi sa mahihinang lahi ang lahat ng mabubuting katangian ng kanilang sibilisasyon. Ano nga ba ang layunin sa pananakop ng Estados Unidos? Layunin ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Tukoy rin ng mga Amerikano na mainam na gawing base militar ang Pilipinas upang magkaroon ng paunang pananggalang ang Estados Unidos sa pag-atake na maaaring magmula sa Asya. Kailangan ng Amerika na palakasin ang puwersang militar, lalo na ang hukbong pandagat nito kung nais nitong mahigitan ang iba pang mga karibal na bansa. Isa ring dahilan ng pananakop ng Estados Unidos ay ang hangaring mapaunlad ang katayuang pang-ekonomiya nito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kolonyang mapagkukunan ng hilaw na sangkap. Bukod dito, kailangan rin ng mga negosyanteng Amerikano ang bagong pamilihang mapagdadalhan ng mga yaring produkto. Higit sa lahat, mas mapabubuti ng Estados Unidos ang kakayahan nitong palakasin ang pakikipagkalakalan sa Asya, lalo na sa China, dulot sa pagiging malapit ng Pilipinas dito. Ang pagdating ng mga Amerikano. Pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas sa di inaasahang paraan. Idiniklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya matapos ang pagsabog ng barkong Maine sa Havana, Cuba noong February 15, 1898. Inutusan ni Commodore George Dewey na lusubin ang hukbo ng mga Kastila sa Manila Bay sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo. Ito ang naging simula ng pagkatalo ng mga Espanyol. Matapos maganap ang labanan sa loob ng Maynila na naging dahilan sa pagkabigo ng mga Espanyol, ay naging sunod-sunod ang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Naging dahilan ito upang ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng bansa mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898. Kumilos si Aguinaldo upang ayusin ang malaking bahagi ng bansa sa pamamagitan ng isang pamahalaan. Ang labanan o digmaan sa Maynila Bay na kung minsan ay tinatawag na Mock Battle of Manila ay isang pakikipag-ugnayan sa lupa na naganap sa Maynila noong Agosto 13, 1898. Ang mga manlalaban ay mga puwersong Espanyol na pinamumunuan ng Gobernador General ng Pilipinas na si Fermin Hadenes at ang mga puwersang Amerikano na pinangungunahan nina Army General ng Estados Unidos na si Wesley Merritt at ng Navy Commodore George Dewey ng Estados Unidos. Ang labanan ay tinutukoy bilang Mock Battle of Manila dahil ang mga lokal na Espanyol at Amerikanong mga general na legal pa rin sa digmaan, lihim at sama-samang nagplano ng labanan upang ilipat ang kontrol ng sentro ng lungsod mula sa Espanya hanggang sa Amerikano, habang pinapanatili ang Philippine Revolutionary Army na pinangungunahan ni Emilio Aguinaldo mula sa sentro ng lungsod. Matapos talunin ang mga Espanyol, hindi pinayagang makapasok ng mga sundalong Amerikano ang mga Pilipino sa loob ng Intramuros. Hiniling ni General Elwell Otis ang pag-alis ng mga puwersang Pilipino sa paligid ng lungsod na pinaghirapang makuha mula sa mga Espanyol. Ipinag-utos ni Aguinaldo na sundin ito
Bagamat nananatili ang pagtitiwala niya na tutuparin ng Estados Unidos ang pangako nitong pagkakaibigan. Lalong lumalim ang paghihinala ng mga Pilipino sa tunay na layunin ng mga Amerikano sa patuloy na pagdating sa bansa ng mga bapor na lulan ang mga sundalong Amerikano. Nagkatotoo ang hinala ng mga Pilipino nang lagdaan ng mga kinatawan ng Espanya at Estados Unidos ang kasunduan sa Paris noong December 10, 1898. Ipinadala ni Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo upang dumalo sa pulong. Gayunpaman, hindi binigyan ng pagkakataon ang Pilipinas na maging kalahok sa usapan at sa halip ay nanaig ang makasariling interes ng Estados Unidos. Dahil sa naganap na kasunduan sa Paris, formal na inilipat ng Espanya ang pagmamay-ari ng Pilipinas at iba pang kolonya nito sa kapangyarihan ng Estados Unidos kapalit ang 20 milyong dolyar at pagkakaloob ng pantay na karapatan sa pangangalakal sa Espanya sa loob ng 10 taon. Bago mailagay sa mapa ng Estados Unidos, matagal na pinag-isipan ni Pangulong William McKinley kung ano ang gagawin sa Pilipinas. Dulot nito, nilayon ng mga Amerikano na sakupin ang Pilipinas at turuan ito ng mga bagay na tanda ng kanilang modernong sibilisasyon tulad ng pamamahala, demokrasya, edukasyon at iba pa. Lahat ng ito ay ipinalalagay nilang makabubuti para sa mga Pilipino. Noong December 21, 1898, President McKinley issued the Benevolent Assimilation Proclamation. Ayon pa kay Pangulong McKinley, the U.S. have come not as invaders or conquerors, but as friends to protect the natives in their homes, in their employment, and in their personal and religious rights. Noong Pebrero 4, 1899, nagkaroon ng labanan matapos unang barilin ng sundalong Amerikano na si Private William Grayson ang pangkat ng mga sundalong Pilipino sa panulukan ng Calle Silencio at Calle Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Itinuring ito ng mga Amerikano na isang agresibong pagkilos ng mga Pilipino. Sa kabila ng pagtanggi ng mga Pilipino, dali-daling naghanda para sa isang digmaan ang Estados Unidos. Walang nagawa si Emilio Aguinaldo kundi labanan ang banta sa kalayaan na hindi pa man ganap na natatamasa ng Pilipinas. Hinirang ni Emilio Aguinaldo si General Antonio Luna bilang direktor ng digmaan. Naatasan siyang pigilan ang pagsulong ng mga kalaban patungong Malolos na nooy kabisera ng Republika. Dala ng sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pilipino, napilitang tumakas patungong Hilagang Luzon si Emilio Aguinaldo habang patuloy ang pagtugis sa kanya ng mga Amerikano. Sa labanan sa Pasong Tirad noong December 2, 1899, buong tapang na pinigilan ni General Gregorio del Pilar ang mga Amerikanong tumutugis kay Aguinaldo. Nahirapan ng husto ang mga kalaban, subalit sa tulong ni Januario Galot, isang gabay na igurot, natuntun ng mga Amerikano ang lihim na lagusan patungo sa likurang posisyon ng mga Pilipino. Ito ang naging daan upang matalo ang mga Pilipino. Namatay sa labanang ito si Gregorio del Pilar, ngunit nakuha niya ang paghanga ng mga Amerikano dahil sa kanyang kagitingan. Tuluyan nang nahirapan ang mga Pilipino na pigilan ang mga Amerikano. Noong Marso 23, 1901, sa tulong ng mga Macabebe Scouts,
Nagpanggap na mga bihag ng mga ito ang ilang Amerikanong sundalo. Dinala ang mga nagpanggap na bihag na Amerikano sa kampo ng mga Pilipino sa Palanan, Isabela. Inakala ni Aguinaldo na bihag ang mga sundalong Amerikano. Nadakip si Aguinaldo sa kanyang kampo sa Palanan, Isabela. Matapos nito, nanawagan siya sa iba pang mga Pilipino na sumuko na at tanggapin ang kapangyarihan ng Estados Unidos. Sunod-sunod na sumuko ang ilang pinunong Pilipino at nanumpa rin ng katapatan sa Estados Unidos. Gayunpaman, maraming mga Pilipino ang nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kabila ng pagdakip kay Aguinaldo. Ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang pakikipaglaban matapos ang panawagan ni Aguinaldo. Sa puntong ito, gumamit ang mga natitirang puwersang Pilipino ng taktikang gerilya upang makaiwas sa malakas na puwersa at mga sandata ng mga Amerikano. Higit na matagumpay ang estratehiyang ito. Nanawagan si General Miguel Malvar sa kapwa Pilipino na huwag sumuko. Tumugon sa hamong ito sina Macario Sakay mula sa Tondo, Vicente Lucban na nanguna sa Samar at Leyte, General Luciano San Miguel at Faustino Guillermo sa Rizal at Bulacan, Simeon Ola sa Albay at iba pang mga pinunong Pilipino. Habang nagaganap ang labanan sa pagitan ng puwersang Pilipino at mga Amerikano sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, nagpadala ng kinatawan ang Estados Unidos sa Mindanao. Layunin ng Estados Unidos na tiyaking hindi lalahok ang Sultan ng Sulu sa pakikipaglaban para sa panig ng mga Pilipino. Nagtagumpay ang mga Amerikano nang lagdaan ni Sultan Haji Mohammed Jamalul Kiram II at ni General John C. Bates ang Kasunduang Bates ng 1899. Nakasaad sa kasunduan na igagalang ng Amerika ang soberanya ng Sultanato ng Sulu kapalit ng pagsuporta nito sa Estados Unidos. Dahil sa kasunduan na gawa ng Amerika na ibuhos ang kanyang puwersa sa pagsupil ng mga Pilipino sa Luzon at Visayas nang walang pangamba ng paghihimagsik sa Mindanao. Umaga ng September 28, 1901, nang lusubin ng mga Pilipino sa ilalim ni General Vicente Lucban ang mga sundalong Amerikanong nakahimpil sa Balangiga, Samar. Napatay nila ang 38 na sundalo habang malubha namang nasugatan ang 30. Dahil sa pangyayaring ito, isinagawa ni General Jacob Smith ang malupit na paghihiganti para sa mga nasawing Amerikano. Anya sa kanyang mga tauhan, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you burn and kill, the better it will please me. I want Samar turned into a howling wilderness." Pinaslang ng mga sundalong Amerikano ang lahat ng batang lalaking edad 10 pataas dahil sa paniniwalang may kakayahan ang mga ito na humawak ng armas. Isa lamang ang insidenteng ito sa mga madugong pangyayaring naganap noong panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Tinagurian ito ang pinakamasaklap na pagkatalo ng mga Amerikano sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Matapos ang digmaan, kinuha ng mga Amerikano ang 3 kampana ng Balangiga bilang gantimpala sa digmaan. Ang pagbabalik ng mga nasabing kampana ay tinangkang hingin ng pamahalaang Pilipino sa pamahalaang Amerikano maging sa kasalukuyang panahon. Ang lalawigan ng Batangas ang isa sa matagumpay na lumaban sa puwersang Amerikano noon. Sa ilalim ng pamumuno ni General Miguel Malvar, lubhang nahirapan ang mga mananakop na talunin ang puwersang Pilipino sa lalawigan. Bunga nito,
Gumamit ang mga Amerikano ng sistemang rekonsentrasyon upang tuluyang magapi si General Miguel Malvar at ang mga Pilipino. Sa ilalim nito, tinipon ang mga mamamayan ng isang bayan sa isang sona ng kapayapaan. Hindi pinahintulutan ang sinuman na lumabas sa mga sonang ito. Ang sinumang makita sa labas ng sona ng mga Amerikano ay ibibilanggo o kaya'y binabaril. Dahil dito, napigilan ng mga Amerikano ang mga mamamayan na magbigay ng tulong sa mga puwersang Pilipino. Ang mga pahirap na ito sa mga mamamayan ng Batangas ang nagtulak kay General Malvar na sumuko noong 1902.